Hi guys, good evening. Ito boring. Chikahan muna tayo habang inaantay ko yung alaga ko na matapos kumain. Kasi kadarating lang niya from work. And chika muna tayo about my application papunta Canada habang kumakain siya. Pagkatapos niyang kumain din, tawagin niya ako para maghugas ng plato. So, chika-chika. Tawagin ko na lang kayong Ka-Dreamers. Kad mean Canada. Ka-Dreamers. Yung mga nangangarap pumuntang Canada. First of all, 2019 nung nag-apply ako papunta ng Canada. And 2019 ng June, LMIA pa noon. Wala pang new pathway. So, akala namin mas mabilis lang siya na ma-process. Kaso, naabutan kami ng new pathway. So, kailangan namin ang daming requirements. Kasi, kailangan pumasa sa requirements ng new pathway. So, we need to take the IELTS and then ipa-assess namin yung credentials namin. So, ang ginawa namin nung nagka-employer na ako ng August yata, yung 2019, nag-take ako ng IELTS dito sa Hong Kong. I think it's 2,100 yung binayaran ko. And then, so nag-take ako ng September, kasi September pa lalabas yung result ng aking ECA. Yung ECA means Educational Credential Assessment. Yung i-assess nila yung diploma mo or yung credentials mo kung pasok sa standards ng new pathway para sa permanent residency. Kung mag-apply ka ng permanent residency, kailangan yun. At kailangan din pumasa ka sa IELTS. So, natapos namin yun. Pumasa ako ng IELTS and then pasado naman yung ECA ko. Meaning 2 years. Yung 4 years sa Pilipinas, para sa kanila is 2 years yung evaluation nila doon. 2 years in college. So, pero yung may mga iba din na kapag 4 years ang natapos mo sa Pilipinas, 4 years din ang evaluation nila. Kaya, hindi pare-pareho. Sa akin is 2 years. So, after nun, kailangan kong umuwi ng Pilipinas para i-process yung passport ng anak ko. Kasi, single mom ako. So, gusto ko ako mismo yung mag-process kasi walang mag-accompany sa kanya papunta ng DFA. December, umuwi ako. Kaso lang nagka-problema, so hindi natapos. Pagbalik ko ng January 2020, pandemic na. May COVID na. So, ang process ng papers namin matagal. So, nag-back out yung employer ko. Kasi kailangan nila urgent. So, nag-back out yung employer ko. Pero, humanap pa din kami ng iba. So, may pumirma naman. May pumirma. And then, dahil sa tagal ng processing, dahil nga sa COVID, dahil sa ang daming requirements. Inaantay namin kung ano yung next step. Ayun, nag-back out ulit. So, hanggang anong year na yun? 2020, nag-back out siya. Tapos, nagkaroon ako ng employer noong 2020, nag-back out ulit. So, 2021 na ako nagkaroon ng employer. Yun lang yung employer ko na nag-interview sa akin. Yung previous na dalawa, hindi nila ako in-interview. Ito lang, third na employer ko, yung pumirma ang nag-interview sa akin.
medyo matagal sa akin kasi elderly care ako. Kapag child care ka, mas mabilis, mas madaming employer. So, ako, elderly care. So, buntis pa lang yun, yung employer ko nung interview ako ng 2021. So, 2021, ng July 17, nag-submit ako ng application ko via mail. So, FedEx yata yun. FedEx yung courier na yun. And then, July 20, na-receive na nila yung application ko sa immigration. August 3, nagkaroon na ako ng temporary AOR. And then, after 1 year, 2021 yun 2021 ng August, naka-receive ako ng temporary AOR. After 1 year, May 2022, nagkaroon na ako ng permanent AOR at saka meron na ring request biometric instruction request letter na kasama. So, nagpa-biometrics ako dito sa Hong Kong, VFS Hong Kong. And then, after a year ulit na nag-antay ako, June 2023, nagkaroon ulit ng update. May medical request na para sa akin at sa anak ko. And then, ako dito sa Hong Kong, sa UMP Jordan, ako nagpa medical. It's 2,400 Hong Kong dollar. Kung gusto mo ng hard copy, additional $100. At cash siya, hindi siya cash siya. And then, yung anak ko is sa Baguio, sa NHS Baguio. Sa Baguio is 4,100, I think. Kaso yung anak ko may ear piercing. Kalalaki pa naman. Additional 1,300. Dito din sa Hong Kong may additional 800 Hong Kong dollar kapag may tattoo ka. And, yun. Pagkatapos ko ng medical, sunod-sunod na yung dumating. Nagkaroon na ako ng police request letter ng June 29, July 21, may RPRF na akong na-receive, yung magbabayad na ako ng government fee, yung right of permanent residency. And then, August 10, may na-receive na akong pre-arrival letter. And then, August 11, eligibility letter. And then, August 18, nakuha ko na yung visa ko. Nakuha ko na yung visa ko nung August 18. And then, kasi yung pre-arrival letter ko, kasabay na nun is PPR, yung isasubmit ko yung passport ko sa BSS para sa visa ko. And then, dumating siya ng August 18, kasabay ng letter of introduction. So, yun. Ang government fee pala is 1 person, 1 adult is 515 Canadian dollar. Yung West, so sa pagpapa-assess ng credential is 200 Canadian dollar siya. And ang nagbayad sa akin ng aking government fees yung employer ko dito kasi wala akong visa card. And then yun, August 10, nagpabook na ako ng aking flight. So, by October 10, alis na ako. It's my flight. So, bago ako nagbigay muna ako ng 1 month na pag-i-stay dito bago ako umalis. So, para matulungan ko muna sila na mag-ayos, maglinis dito sa bahay kasi ang bait nila sa akin, promise. Kasi nung bago ako mag-apply ng Canada, sinabi ko na sa kanila na
may plano akong mag-apply. So, nasa sa kanila na kung i-keep pa rin nila ako bilang helper nila or i-release na kasi namatay yung alaga ko ng 2019. Pero sabi nila, okay, we will keep you and then you can stay here until makaalis ka papuntang Canada. So, eto na, paalis na. Thankful ako sa kanila kasi they are patient na nag-antay sa akin para sa aking application. And nag-antay din ako ng matagal. 4 years na nag-antay sa aking application. So, ngayon, makakaalis na. And thanks God for that. Lahat ng ito. Thanks to God. And, ayun. Yung mga nangangarap din dyan, see you sa Canada. Happy. Next, kaya pala siya matagal, is pre-permanent na yung applyan mo. So, pagka natapos mo na yung 1 year mo doon sa Canada, na pag-stay ng 1 year sa Canada, i-process mo na yung permanency mo doon. Yan. And then, pwede mo nang makuha yung mga dependents mo. Yan lang po.